I Can't Stop Loving You, Bilangin Mo Ang Bituin sa Langit, ang tunay na istorya ni Pasita M. And nitong last year, I worked with isang pelikulang siya nag-produce. I forgot na ano ba, si John Mendez ang bida. And then, nag-guest din ako sa concert ni John. Na siya din ang producer. Kamusta po si Miss Nora Honor, ang ating superstar national artist, bilang isang kaibigan po? Ay, Diyos ko, parang hindi superstar. Totoo lang, di ba? Sometimes, yung sa ibang artista na medyo malalaki, nakakaramdam ka nung, diyan ka, dito ako kasi iba yung status ko, iba yung, mas maliit, mas mababa. Makakaramdam ka na. Sa kanya hindi, parang Diyos ko po, talagang siya pa pupunta sa tent mo, pagkatapos, magandang umaga po. Oh my God! Talaga kinikilabutan ako. Ganon siya. I mean, kasi nga, lalo na yung kinuha niya akong artista para doon sa pelikula. Talagang Diyos ko. At saka, ang pagkain, siya ang nagdadala. Ano ba yun? Diba? Para bang, Diyos ko, parang nanliliit ako. Kasi, I feel like I do not deserve na ako ay sinisilbihan ng isang superstar. Totoo lang. So yung ilan sa heartbreaking sentences na narinig ko from her recent interview was when she was telling Maricel Soriano about how she lost her voice. So did she confide to you before when she lost her voice? Hindi namin pinag-usapan yun. Kasi ako, alam ko na yun, matagal nang pangyayari yun. It's just that, ako bilang isang singer, at siya bilang singer, I know how it feels, kung papaano, yung pakiramdam ng mahal na mahal mo yung pagkanta pagkatapos mawawalan ka. Kasi daw parang sinadya, yun talaga exact words siya. That I do not know. Yeah. Yung, that's how she felt. But, sa akin, bilang isang singer, masakit yun. Para mo nang pinatay yung kalahati ng pagkatao. Ano po yung reaction nyo na yun nga po, pumanaw na po ang superstar? Nalaman nyo ba sila? Alam mo, ang kwan ko is, she's still young. Ibig sabihin, there are other, iniisip ko na mas mauna. And ang dami pa niyang naka-line up na mga gagawin. As a matter of fact, noong December, kinukuha din niya akong artista, ang kasama ang lahat ng kanyang pamilya. Pero meron kasi kung kanta with David Pomeranz noong December. So, hindi ko natanggap yung pelikula. But it was heartbreaking for me kasi alam ko na she was counting na sana po pwede ako. And I was, ang sakit kasi, napakabait na tao, national artist, superstar, pagkatapos napaka-humble. Bev, of course, we know you're a soprano. I think coloratura ka pa nga na singer, and Nora is an alto. But do you sing songs? Have we sung na duet? Hindi. Oh, may mga kinakanta ka bang songs niya din? Kahit na magkaiba kayo ng range, of course, na ginagawang range mo, ganyan. I do not know kung ano pa. Ang buhay ng tinderay masayang lagi, lalo't nagbabayad ng mga suki. Diba kanta niya yun? Yeah. Tanananan, tananan. Kinanta namin yun minsan sa Metropolitan Theater. How about Handog? Isa yun sa mga popular. Have you Handog sung? kasi is, I'm sorry nayabang ko kasi, if a song is being makakanta ng iba, ng better, I try not to sing it. Ibig kong sabihin, at saka babagay. Kay Nora Honor, bagay na bagay yung Handog. Ganda niyang kanta. Tama-tama sa istorya ng buhay niya, na galing sa mababa, pagkatapos nung malaking-malaki na siya, hindi naman ang ulo niya ay hindi malaki. Yes. Bev, puso niya malaki, diba? Puso Generous. niya ang malaki, sa totoo
Na-witness mo ba yon sa Pasita M, sa ano, yung mga Oo. nagmumudmud ng pera? Oo, ay, Ako hindi yan. na mamudmud ng pera. Sinisilbihan niya ako ng pagkain. Tapos pinapadala niya ako ng, eto, pagkain, iuwi mo para may ulam ka. Ganon siya. Mhm. Bev, anong Kung pinak... minsan meron ka pang ano magkasakay kaming naglalakad na ganyan. Pagkatapos may nakapayong sa kanya, kinuha niya yung payong, pinayungan niya ako. Ano ba yun? Mhm. Nakakaloka siya. Among the Bev, movies sige, go ahead, ikaw na muna. Among the Sige. movies po na pinagsamahan nyo ni Miss Nora Honor, ano po yung pinaka-special po sa inyo? Bilangin mo ang bituin sa langit. Yun na hanggang ngayon pinag-uusapan. Mhm. Epic yun eh. Kasi magmula yun sa teenagers kami hanggang sa noong mamatay siya, matanda na kami. Mhm. Kaya mahaba yung yung itsura, mula sa itsura, yung sa acting, ng mukhang kahit teenagers kayo hanggang sa matatanda na kayo. Bev, bukod dun sa pagsisilbi niya sa'yo, yung humility ni Nora, and of course, her brilliant acting, ano yung mamimiss mo sa kanya? Yung siya. Yung siya. Wholeness. Oo, Mm. yung siya, yung hindi yung artista na nasa Entablado sa screen. oo, sa screen, yung siya. Mm-mm. Kasi iba siya kapag kayo, of course, iba kasi yung aura niya sa stage eh. Superstar yan eh. Mm-mm. Pero kapag kayong siya, yung kayo-kayo lang, I tell you, iba siya. She deserves everything, all the accolades. She deserves to be there. Mhm. At sabi ko nga sa'yo, yung iba malalaki, makakaramdam ka nun. Mhm. Siya hindi. Ganun siya. Katuwa naman, oo. So, Bev, last question na lang, no. Kung meron kang, kunyari, kung humaba pa yung buhay niya, ganyan, and you had the last chance to talk to her, ano yung sanang, sasabihin mo na, hindi mo nasabi? I'm always here for you. Kasi kasi nabanggit niya na, Bev, umpisa na to ng ano natin, ha? Laging patutunin kita. Kasi, oo, kahit konti lang ba? Wala pag-uusapan yun. Walang pag-uusapan yun. Sabi ko gano'n. And hindi ko nasabi sa kanya na, anytime you need me, I'm here. Mhm. Kasi alam ko naman ang pinagdadaanan niya, alam ko naman ang kanyang mga heartaches. Hindi din marami siyang mga hinanakit. Mhm. Pero kailangan niya talaga ng kaibigan. Mhm. And during the time na lumalapit siya sa akin, I never told her, and I wish I had told her, anytime you need me, kahit na alas 5, alas 4, alas 3 ng madaling araw, you need me, Thank you.